May nag-aalok sa akin, binibintahan ako ng kayamanan. Tinanong ko kung saang lugar siya, banda sa Pilipinas. At sagot niya, siya raw ay nasa Metro Maynila. Paano nangyari na walang mapagbintahan ng mga precious metals na malapit mismo siya sa may pinakabagsakan ng mga ginto, no? Arangke, no? Ungpin. Diyan po ang bagsakan ng bintahan, no, ng mga precious metal mula po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no. Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon, kung anong klasing kayamanan ito, anong klasing precious metals ito ang kanya pong ibinibenta sa atin. Tunay kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapang topic, kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. May adgid na adlaw sa inyong tanan dira sa akon mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsatayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa inaalok sa atin na kayamanan na kapag naialok din sa inyo ay posibleng mabibiktima tayo kapag piki ito. Kaya makinig kayo ng maigi kasi ibabahagi ko sa inyo at pag-uusapan natin kung tunay nga ba itong kanila pong mga nakuha na ibinibinta sa atin. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood, pagko-comments po sa aking mga videos. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? At para mapanood nyo yung mga nauna kong mga in-upload, no, na-upload na. Suporta din sa akin channel. So tayo na naman po ay continue nga, no, dire-diretso po tayo. Tumbok doon po sa ating pinaka-topic na pag-uusapan ngayon. Tungkol po dito sa inaalok sa akin, no, na isang uri ng kayamanan. Anong kayamanan ba ito, no? Sir, sabi niya, mayroon ba kayong buyer ng mga palladium? Palladium bars po ito na umaabot sa daang-daang kilo, no? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 200 kilo ito pataas, at may mga pictures, may videos pa ng mga ganitong klaseng mga palladium bars daw ito, no? Tinatanong ko siya kung saan ba siyang lugar sa bansang Pilipinas at sinabi niya diyan lang daw siya sa may Metro Maynila, no? Hindi natin babanggitin para sa kanyang seguridad. Sabi ko, bakit
kailangan mo pang ibenta sa akin yan na mayroon namang bumibili ng mga precious metals dyan po sa Metro Maynila, sa Arangki at saka sa Ungpin. Dyan po ang bagsakan sa lahat po ng mga scrap metals, precious metals sa buong Pilipinas, no? Sa Arangki at sa Ungpin, na kung saan hindi mo na kailangang ialok pa yan kung totoo yan, kung 100% yan ay tunay. Yung mga bumibili ng ginto sa may Arangki, bumibili ng mga iba't ibang klaseng precious metals kasi may mga kumpanya na nagkukontak sa kanila dyan, kumukontak sa kanila para bilhin din ang kanila pong nabili ng mga precious metals. So hindi po mahirap ibenta ang mga precious metals na mga palladium kapag ito ay legit 100% sapagkat kilala po ang mga ito. Ang palladium, sa hindi pa po nakakaalam, ay nadiskubre po ito, no? Noong 1802, 1803 ng isa pong scientist na nagngangalang si William Hyde Wollaston, no? Sa South Africa. At ang palladium po ay may symbol na PD, no? At ito nga ay parehas sa silver ang kulay. At may melting point po ito na 1,555 degrees Celsius, no? So kaya po itong malusaw pag umabot po sa 1,555 degree Celsius. So sa mga nagsasabing hindi tinatablan ng apoy ang palladium, ay nasusunog po ang palladium at natutunaw, no? Nalulusaw po ang palladium at ito po ay nagre-react sa asido, no? Ibig sabihin, ito po ay tinatablan ng asido ang mga palladium, kaparihas ng silver, no? Ang reaksyon lamang ng palladium kapag pinatakan ng nitric acid ay magyiyelo, pero ang silver ay umiitim. Yan po ang palatandaan na ito po ay palladium, no? Ang palladium, mga ka-treasure hunter, ay mas matigas ng kaunti lang sa bakal. Ibig sabihin, ito po ay kayang malagari. Kung mayroon pong tigas ang bakal na 4.0 sa hardness niya, ang palladium po ay may tigas na 4.75 sa MOH niya, sa scale, no? Sa hardness. Kaya mas matigas lang ito ng kaunti sa bakal. Mas matigas pa ito sa platinum ng kaunti. Kasi ang platinum po ay may tigas na 4.5. Mas matigas lang ng kaunti sa bakal. So parang stainless steel ang tigas po ng mga ganitong klaseng precious metals. Pero ang pinagkaiba lang nila, no, masyadong makinis, makintab ang mga platinum at palladium. At sa hindi pa po nakakaalam, ang palladium po ay isang uri ng pamilya ng platinum. Marami po kasi ang pamilya, no? Family of platinum. Sa table of elements, makikita natin yan kapag nakapag-aral tayo ng kolehiyo, kahit sa high school, ay 6 yan sila na pamilya, no? Unahin natin ang PT platinum, osmium, iridium, ruthenium, palladium, at ano pa yung isa? Rhodium, no? Yan po yung 6 na pamilya ng platinum. At ang pinakamahal dyan ay ang rhodium, no? Sumusunod itong palladium. So ang palladium ay ginagamit po ito sa mga contact, no? Contact ng mga electronic switch, sa electronic circuitry, sa electronic circuit boards, sa mga cellphones, televisions, circuits. Ang mga, alam ninyo yung sa circuit board ng electronics, may mga capacitors dyan na maliliit. Palladium po ang ginagamit dyan. Kaya kung marunong kayong mag-recover, napakarami pong palladium sa mga cellphones, dyan po sa mga laptops board, sa mga electronics boards, ay gamit na gamit itong mga
palladium precious metals. At hindi lang yan, ginagamit din ito sa mga dental fillings, no? Sa mga clinic po ng mga dentist, sa mga surgicals equipments, no? Sa ospital, ginagamit po ito. At sa mga eroplano, sa engines, sa mga sasakyan, ay gumagamit din ng mga palladium, no? At jewelries sa mga relo, no? Sa mga relo ay madalas na ipiplated, no, ang mga palladium at ginagawang catalyst sa iba pang mga metals. Sa gold, pinapatong sa gold, pinapatong sa silver, piniplated sa mga relo, kung ano-ano pang mga kwintas, alahas na pinagagamitan po ng palladium. So take note na ang palladium po ay nalalagari, nalulusaw ng init kapag lumagpas po ng 1,555 degrees Celsius. Sinong may sabi na hindi nalulusaw ang platinum? Nalulusaw ang platinum, pati palladium, rhodium, kahit yung pinakamatigas na uri ng precious metals o mga metals na napakatigas kagaya ng tungsten na may tigas po na 7. Ang tungsten, sa hindi pa po nakakaalam, ay mas matigas sa platinum, no? Talo ang platinum dyan, may mas matigas pa yung mga cobalt, no? Marami pa pong mga metals sa elements, table of elements na mas matigas kaysa mga ito, no? Kaya yung mga nagsasabing hindi daw tinatablan ng init, abay tinatablan po ito. Kaya lang yung init ng mga apoy sa kahoy, apoy sa mga mababang init na mababa sa 1,000 degrees Celsius, ay hindi po talaga tatalab ito sa mga precious metals na katulad po ng mga platinum or palladium. So, yung nga, no, tinatanong ko siya, bakit hindi mo ibebenta dyan sa Maynila? Kahit kumuha ka ng katiting dyan, ibenta mo dyan kasi maraming namimili ng mga precious metals na palladium. Kahit dito sa Benguet o dito sa iba't ibang lugar sa Davao o sa Cebu, sa mga bagsakan ng ginto dyan, ay bumibili ng mga platinum at saka palladium kasi may mga bagsakan din sa Arangki. Kung makakaipon ka dyan, dalhin mo sa Arangki, dalhin mo sa Ungpin. Kung 2 kilo na ang naipon mo, ay pwede mong ibenta doon at malaking pera, di ba? Hindi po totoo yung sinasabi na malayo kasi, walang mapagbintahan, walang buyer kaya inaalok ko. Minsan kasi naghahanap sila ng buyer na walang alam, no? Walang idea sa mga precious metals na kapag nakakita na maganda ang pagkagawa, magandang pagkaukit ng serial number, maganda yung itsura ng bar, mabigat, ay akala nila tunay na ang kanila pong natagpuan na mga bari-baritang kunwari ay precious metals. So, madali nilang lukuhin ang mga hindi masyadong nakakaalam. Yung mga tao inaalok nila. Kasi kung yan po ay totoo, kung yan po ay tunay, hindi ko na kailangan ialok yan. Pira-pirasuhin ko yan, ibenta ko doon sa Arangki. No? Sa Arangki kasi ang bagsakan ng scrap metals. Nandyan ang maraming mga bumibili ng mga iba't ibang klaseng precious metals sa Arangki. No? Kapag marami yan, biyahin nyo dyan sa Arangki. Dyan sila po ang mga namimili ng mga precious metals dyan. Pag-aagawan yan, kung tunay yan, pero kung piki yan, makukulong kayo. Sapagkat nandoon din ang mga pulis na nag-aabang para hulihin ang mga namimiki. Kasi mga magagaling ang mga nagsusuri doon, nagtitisting doon, mga alahiro, mga jewelers, marami po ang mga proseso sa pagtisting doon bago nila babayaran yung inyo pong mga nahukay na items o mga precious metals, no? Kaya hindi siya makakalusot kapag marunong tayo, no? Sa itsura pa lang, ang platinum or ang palladium ay makintab, no? Makintab ito kapag pinalis mo ito ay parang nagbabasa, nag-o-oil, no? Kapag sinunog mo, parang oily.
parang kumikinang lalo kapag sinusunog mo ng mga lighters o pinapaapuyan mo. Sapagkat ang mga precious metals ay karaniwang mga ganitong precious metals ay high temperature na kapag iyong nilagyan ng apoy ay baliwala lang at lalo siyang kumikinis. Hindi kagaya ng mga ibang metal kagaya ng lead, mga tingga na kapag inapuyan mo ay nalulusaw ka agad, no? Yan po ang pinagkaiba. Pero yung gold, platinum, palladium, mga precious metals, pag inapuyan mo ay parang kikinis siya lalo, gaganda lalo. Parang magkakaroon ng parang oily, tubig-tubig, no? So yan po yung mga palatandaan na tunay, totoo po ang mga precious metals na atin pong hawak. So sabi niya wag na lang daw, no? Kasi nag-aalanganin ako. Hindi po ako nag-aalanganin. Yun po ay tinatanong ko lang siya tungkol doon, bakit mga ganito, ganyan, na kung saan hindi naman niya masasagot. So sabi ko nga, baka naman Chinese yan, Chinese company ang Yumari yan, magagaling po mag-imitate ang mga Chinese ngayon sa paggawa ng mga bari-barita. High-tech po ang mga China ngayon, na doon po nanggagaling ito pong mga peking, mga bari-baritang platinum, palladium, kunwari pinapalusot sa backdoor mula sa Malaysia, sa Sabah, pinapadaan sa Mindanao, at may mga sindikato na kagad na nag-aabang dito sa Pilipinas para ibebenta itong mga ganitong klaseng mga peking, bari-baritang platinum or palladium, no? So hindi talaga sila makakalusot pag tayo no na may alam. Pero pag walang alam ay tiyak makakalusot, mapipiki kayo. Kaya mag-ingat kayo, pakinggan ninyong maigi ito pong ating binablog sa inyo, no? Kasi itong mga ganitong klase kaya nila sinasadya na maggawa sila ng mga palladium, mga platinum, kasi hindi masyadong kilala, hindi masyadong alam sa mga tao. Walang alam masyado ang mga tao, pwede nilang maluko. At kapag nag-click kayo sa Google, mahal pala. Kaya minsan maengganyo kayo na, uy, may milyonaryo na ako dito pag nabili ko. Pag nabili mo naman, ay tingga lang pala ito. Sa loob pala ay piki, sa labas na plated lang pala. So napakalaga po ito pong kaalaman na atin pong naibahagi sa inyo para po hindi kayo maisahan. Ay napakahalaga po ang matinding pag-iingat, no? So maganda niyan, lagariin nyo kung mayroon kayong nakitang ganyan, kuha kayo ng kahit kapiraso, patakanin nyo ng nitric acid. Kapag nagyelo yan, no, nag-react sa acid, palladium yan. Kapag hindi naman tinabla ng asido yan, yan po ay platinum yan. Ang platinum ay hindi tinatabla ng asido. Ang palladium ay tinatabla ng asido. Ang ginto ay hindi tinatabla ng asido. Ang mga silver ay tinatabla ng asido. So, napakadali pong mag-testing ng mga precious metals, no? Diyan na lamang po, no? Sana po ay nalinawan tayo, nalinawan kayo kung ano itong mga palladium na ito. So ito pong palladium na kanya pong ibinibenta sa atin ay 100% na piki ito, no? Sa itsura pa lang. Ang palladium po ay medyo makintab na may pagka-silver, no? Kung ano yung itsura ng silver na makinang, ganun din ang itsura ng palladium. So may mga palladium ako na singsing, no? Na may diamonds pa. Kaya alam ko kung ano yung mga tunay na palladium. At bihasang-bihasa na kami sa pag-testing po ng mga ganyang klaseng precious metals. Mga alahero, mga kakilala natin, mga kasama natin, ay puro jewelers yan. Namimili ng mga alahas, kaya hindi tayo maiisahan ng mga ganitong klaseng mga nag-aalok na gusto lang makaisa sa kanila pong kapwa-tao. So malinaw mga ka-treasure hunter, no? Kung mayroon po kayong katanungan, comments na lamang po sa ating YouTube channel sa comment section. At mayroon po kayong natuklasan na kakaiba, mga na-discovering Yamashita treasure, mayroon po kayong katanungan, ay pwede po kayong mag-video, no? At ipadala sa atin pong messenger para po ma-share natin. Sa mga kababayan natin nag-comments doon na
Bakit nagre-rely lang daw tayo sa mga videos ng iba? Hindi po. Kaya hindi tayo nagre-rely kundi nagbibigay tayo ng mga tinatawag na reaksyon, no? Tungkol po sa kanilang mga nakita o nadiskubre at ating ina-analyze at binibigay natin yung idea sa kanila. So yun pong mga videos na nai-upload natin na mula po sa ating mga kababayan, informasyon po yun para po mapatunayan na mayroon talagang sikreto, mayroon talagang mga sign na nadiskubre ito pong ating mga kababayan sa kabundukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So kaya natin ina-upload kasi sinishare nila. So kung hindi naman nila isinishare, hindi din natin ma-upload. So kung ayaw ninyong i-upload, di wag ninyong i-share. Ganun lang naman kasimple yun. So maraming salamat po, no? Sana ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic natin na pinag-usapan ngayon tungkol po dito sa naalok sa atin. So hanggang sa sunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.